Alright, ang oras ay alas 5:45 ng hapon. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Ito ay sa pagtataguyod ng ating publisher Kuyang Alan Bordeus ng ating balitang kasado, ang Payagang Balanse at Totoo National Newspaper. Mula sa bulwagan ng ating balitaan, Studio 2. Thank you. Samantala, Senate Bill na inihain sa reforma palakasin PH Coast Guard. Round 1. Ready, go! Naghain ng panukalang batas si Senador Sherwin Gatchalian sa pagkakalayong reformahin at isaayos ang Philippine Coast Guard o PCG upang may tayo ang kakayahan nito sa gitna ng patuloy na pananalakay ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ayon kay Gatchalian, inihain niya ang Senate Bill 2650 na nagnanais na ipawalang bisa ang Republic Act 9993 o ang Philippine Coast Guard Law of 2009 noong Mayo 2. Ang akbang na ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng kapahusay ng istruktura ng organisasyon nito at pagganahin ito upang maakit ang mga kwalipikadong tauhan. Sinabi ni Gatchalian sa isang balita noong Miyerkules, layunin din aniya ng panukalang batas na mas mahusay na mabigyan ng kagamitan ang Coast Guard upang matupad ang mandato nito kung isasaalang-alang ang kahalagahan at pagkakaroon ng maayos na tumutugon sa institusyon upang matugunan ang mga hamon sa rehiyon at sa buong mundo at may kaugnayan sa maritime jurisdiction ng Pilipinas. Ang PCG na unang itinatag bilang isang pangunahing unit ng Philippine Army noong 1967 ay lumipat sa Administrasyong Sibilyan, lumipat mula sa Office of the President patungo sa Department of Transportation noong 1998. Ang panukalang hakbang ay partikular na naglalayong ipawalang bisa ang Republic Act 9993 at palitan ito ng revised Philippine Coast Guard Law. Kinukuha ni Gatchalian na ang mga agwat ng organisasyonal na istruktura, pangangasiwa at pagtiyak ng kapakanan ng mga tauhan ay may negatibong epekto sa mga operasyon ng Philippine Coast Guard para sa isang tahimik na Republic Act 9993 sa benepisyo ng parehong informed at non-informed personnel ng PCG dahil sa paglipat mula sa Philippine Navy patungong Department of Transportation, sabi niya. Nauna nang naghain si Gatchalian ng hiwalay na panukalang batas ng SB 2560 na naghahangad na mapahusay ang mga ari-arian at pasilidad ng Philippine Coast Guard at palakasin ang kakayahan nito at bumuo ng mas mobile at nakikitang Coast Guard Force na magtatatag ng kanyang pangitain na maging world-class guardian at of the sea sa taong 2025. Sa Kamara de Representantes, hiniling ni Speaker Martin Romualdez sa Philippine Coast Guard na magsumiti ng komprehensibong strategic modernization plan na naglalarawan ng mga kinakailangang hakbang at resources na kinakailangan upang mapahusay ang kakayahan nito, partikular sa pagpapatrolya at pangangalaga sa West Philippine Sea. Romualdez mismong Commodore ng Philippine Coast Guard is auxiliary ang modernization plan na gagamitin bilang malaking batayan sa alokasyon ng budget para sa PCG. Ang ating pambansang seguridad at soberanya ay pinakamahalaga, Romualdez sa isang pahayag nitong Huwebes. Sa pamagitan ng pagtiyak na ang ating Coast Guard ay may sapat na kagamitan at pundo, mas mapoprotektahan natin ang ating integridad sa teritoryo laban sa mga panlabas na banta. At may taguyod ang ating mga karapatan soberanya sa mga karagatang ito na pinagtatalunan, dagdag nito. Aniya dapat i-detalye sa plano ang kasalukuyang kalagayan ng mga ari-arian ng Philippine Coast Guard
mga inaasahang pangangailangan sa pag-upgrade ng mga sasakyang pandagat at kagamitan, mga programa na nagsasanay para sa mga tauhan at mga inisyatibo para sa kooperasyong pangrehiyon at kapatupad ng batas sa dagat. Ang House of Representatives ay nakatuon sa pag-back up sa Philippine Coast Guard sa mahalagang papel nito. Hindi lang ito tungkol sa pagtugon sa mga agarang banta, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng presensya na nagbibigay diin sa ating pangako sa pambansa at regional na seguridad, sabi ni Romualdez. Ang inisyatibong ito aniya ay bahagi ng mas malawak na adyenda ng Administrasyong Marcos na palakasin ang pambansang depensa at katatagan ng rehiyon na sumasalamin sa commitment ng lehislatura sa pagpapalakas ng depensibong postura ng Pilipinas sa harap ng umuunlad na mga hamon sa dagat. Yan ang mga kabuwang balita sa ating paghahatid balita ngayong araw ng Biyernes ng hapon. Ganap na 8 minuto bago mag-ika-6 ng gabi. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Response. At syempre, binabati po natin ngayong hapon ang ating hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na sina General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din kay Major General Roberto Escapulong na ang commander ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang hapon din po kay Pres Pauline de la Cruz Muhar, dyan sa lugar po ng Camp Kapinpin, Tanay Rizal, ang Pangulo ng 2ID Press Corps. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapulisan sa buong bansa. Siyempre, sa pangunguna po ni General Romel Francisco Marbil, ang PNP Chief. Ganon din kay Police Brigadier General Paul Kenneth Tohay Lucas, ang Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Likewise kay ang sa Chief ng PIO, ang ng Public Information Office sa Region 4A Calabarzon, si Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran. Magandang gabi po, ma'am, at sa lahat po ng ating mga kapulisan. Ganon din kay Police Colonel Felipe B. Maragon ng Lalawigan ng Rizal, ang Provincial Director. Good afternoon, sir. Colonel Felipe B. Maragon. At syempre sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Syempre sa ating pong PIO head ng Rizal na si Police Captain Marisol Itaktakina. At kay Police Corporal Brilin Miranda. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre ganoon din po kay Cap Edward Panti ng Munting Hiling ng Bayan ng Taytay Rizal. Magandang hapon po, Kuyang Edward Panti. Si Kapitan Edward Panti ng Bayan ng Taytay Rizal. At siya po yung sabi nga may programang Munting Hiling. Ang kabayanan lamang po ninyo, mga kababayan. At sabi nga siya nagbibigay tulong sa lahat ng ating mga senior citizens, sa mga PWDs at sa mga kapuspalad po nating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Rizal. Siyempre, ang Munting Hiling po ay sumasahing papawid po araw-araw. At siya po ay yan po yung mapanood po ninyo sa Facebook account ninyo. Kaya sabi nga hanapin nyo po lamang yung Munting Hiling. Cap Edward Panti, ang Munting Hiling. Yan. At yan po ay talagang makakadao pampalad nyo po sa magitan ng Facebook. Sabi nga ano man po yung inyong mga
nais na iparating o hilingin sa kanya sa abot ng kakayahan ng kanyang team, ay ipagkakaloob po sa inyong lahat. At syempre, binabati rin po natin ang butihing chaplain ng Watchman Initiative Affairs, the Sovereign Institute Divine Council, and Customary International Humanitarian Law, si Chaplain Frederick Berry. Good afternoon, Kuyang Chaplain Berry. At siya po yung nagtataguyod, at nagpapatupad at nagbibigay paggabay sa mga lituntunin na alright, at yan po ang ating Kuyang Chaplain Berry, ang siyang nagtataguyod at nagbibigay sa lahat po ng ating mga